Kailangan mo makipagsapalaran sa Maynila para sa buhay na gusto mo, para sa pangarap mo, anak. Kaya ko na dito. Malakas pa naman ako. Paninigurado ni Carla sa anak niya ang puno ng pag-aalala sa kanya. Ma, hindi naman kailangan eh. Pwede naman ako manatili dito habang tinutulungan ka sa tindahan. At isa pa, may future din naman dito sa Ilocos. Kaya ko to. Mabibigyan naman kita ng magandang buhay kahit na hindi tayo nagkakawalay. Pangungumbinsi ni Amiya sa kanyang ina, ngunit umiling ito at saka may kinuha sa cabinet. Kunin mo ito at ipagpatuloy mo ang eskwelahan kung saan ka natanggap sa Maynila. Mas mapapadali ang buhay mo doon pagkatapos mo mag-aral. Okay? Sabi ng kanyang ina kasabay ng paglapag ni Carla sa kanyang palad ng isang salapi. Ma, ano ka ba naman? Mas kailangan mo to. Pilit na ibinalik ni Amiya ang pera sa kanyang ina, ngunit umiling ang kanyang ina at inilalayo ang kamay ng anak sa kanya. Hindi na. Mahirap sa Maynila. Dito marami ako mahihiraman. Doon wala kang kakilala. Basta ang ipangako mo sa akin ay tatapusin mo ang pag-aaral mo. Bili ni Carla rito. Tumango naman si Amiya sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Ngayong araw na kasi ang alis ng dalaga pa Maynila. Sinubukan naman niyang kumbinsihin ng kanyang ina, ngunit hindi talaga ito pumapayag. Hindi din naman siguro niya masisisi ang sarili dahil may sakit na ang nanay niya at may katandaan na rin ito. Ngunit mukhang mas gusto ng kanyang ina ang siguradong kalalagyan pagka-graduate niya, kaya napilitan na rin siyang pumayag. Pagsapit ng 3:00, dumating na ang tricycle na magdadala sa kanya sa airport. Mahirap man pero kinakailangan. Matagal niyang niyakap ang kanyang ina at nangakong babalik siya ng maayos at may magandang buhay. Mag-iingat ka roon, ha? Bulong ng kanyang ina. Tumango naman si Amiya at ilang beses hinaplos ang ina. Matapos sila mag-usap, pinanood ni Carla na sumakay ang kanyang anak sa tricycle. Kung tutuusin, ayaw niya naman talagang mawalay sa kanyang anak. Ngunit gusto niya na magtagumpay ito sa buhay at matamo nito ang lahat ng pangarap ni Amiya sa buhay. Kaya kahit mahirap, handa siyang tiisin, wag lang magaya si Amiya sa buhay na kinalakihan ni Carla. Nagdaan ang 2 taon. Simula ng araw ni iyon at ngayong 2 taon na rin ni Amiya sa kolehiyo at ni isang beses hindi niya pa nasusubukang umuwi at bisitahin ng kanyang ina. Oh, bakit nandito ka pa? Lahat yata ng mga kasabayan mo dito sa dorm. Nakaalis na para ngayong holiday ah. Umuwi na yung mga yon para makasama pamilya nila. Sabi na matandang may-ari ng paupahan na si Aling Tina nang makasalubong nila si Amiya. Papasok na po kasi ako sa trabaho. Maikling sagot ni Amiya. Ayaw niya kasi na marami pang pinag-uusapan tungkol sa kanya dahil nagiging emosyonal siya kapag sumasapit ang mga araw na wala siya magawa upang makauwi at makasama ang pamilya niya. Mukhang mahirap nga ang buhay mo, iha. Ilang trabaho ang ginagawa mo kasabay ng pag-aaral mo para lang maitaguyod sarili mo? Tanong naman ng asawa ng babaeng matanda na si Mang Kanor. Matipid na ngumiti sa Amiya upang matago ang kanyang malungkot sa itsura. Ganoon pa talaga eh. Kailangan muna pong magsakripisyo. Mauna na po ako, sabi ni Amiya dahil mauhuli na talaga siya at kailangan niyang habulin ang shift niya. Nang malagpasan niya ang 2 matanda, nagtinginan ang 2 na tila naaawa pa sa kanya. Lahat ginagawa ni Amiya para kahit hindi siya makauwi, makapagpadala siya kapag kaya niya. Hindi na rin siya nangihingi ng pambayad ng upa o kaya ng kanyang grocery dahil ayaw na niyang dagdagan pa ang problema ng ina niya. Wala siyang pinapalampas kahit nga simpleng racket, pinapatos niya kahit napagod na siya. Pati mga mayayaman niyang kaklase na walang pagseseryoso sa pag-aaral, nagpapagawa sa kanya kapalit ng pera. At kahit papaano nabubuhay naman si Amiya doon. Tuwing gabi uuwi si Amiya. Hindi talaga maikakailan na halata sa kanya ang pagod na araw-araw
na nasasaksihan ng mag-asawa ang hirap at pagod niya. Mahal, tignan mo si Amiya oh. Mukhang pagod na naman galing sa trabaho. Tapos sa hapon may pasok siya. Puna ni Tina sa dalaga. Natigil naman sa pag-aayos ang gamit ng asawa niya. Bilib talaga ako sa batang yan. Iba talaga kapag may pangarap. Kaya grabe magpursige. Siya lang atang nakita kong ganyan sa lahat ng mga nangupahan sa ating estudyante. Anya ni Kanor, tumango naman ng kanyang asawa. Kaya nga nakakaawa na nga minsan dahil hindi natin alam kung kumakain pa ba siya o nakakapagpahinga. Nag-aalalang pagkakasabi ni Tina. Lumapit si Kanor sa kanya at hinaplos ang kanyang likod. Ganun talaga. At least, marunong siya magtrabaho. Proud na proud siguro ang nanay niyan. Puri ni Kanor dito. Napabuntong hininga na lamang si Tina dahil wala na siyang ibang magawa. Simula ng araw na iyon, hindi mapigilan ni Tina na mag-alala para kay Amiya dahil minsan nakikita niya na parang may sakit ito. Ngunit talagang pinipilit lang ni Amiya na pumasok at mag-aral. Nang dumating na ang bayaran para sa buwan ng Pebrero, nagsisimula na maningil ang mag-asawa. Ngunit hindi pa sila nakadinig mula kay Amiya kung kailan siya magbabayad. Bihira na lang din nila ito nakikita. Nakapagbayad na ba si Amiya sa'yo? Tanong ni Kanor sa asawa. Ibinaba ni Tina ang salamin niya at saka tumingin. Hindi pa Kamusta na kaya ang batang yon? Bihira na lang natin makita. Hindi natin alam kung okay pa ba siya. May halong pag-aalala na sabi ni Tina. Bumuntong hininga si Kanor. Magsasalita na sana si Kanor para tugunan ang sinabi ng asawa nang makarinig sila ng ilang katok mula sa pintuan. Ilang saglit silang nagkatingin ng mag-asawa bago tumayo si Tina para sagutin ang pinto. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanila si Amiya na namumutla at tila nanghihina. Magandang gabi, Mr. and Mrs. Cruz. Nahinto ang pagsasalita ni Amiya. Makikiusap po sana ako na baka pwedeng katapusan na lang po ako magbayad kasi hindi pa po ako nasasahuran. Tapos yung ibang pera ko po, pinadala ko sa probinsya para sa gamot ni inay. Malumanay na pagkakasabi ni Amiya, nanlaki ang mata ni Tina. Nako iha, huwag mo nang alalahanin yun. Sige, kung kailan mo lang kaya. Sabi ni Kanor na napatayo pa mula sa kanyang kinaupuan para lumapit sa pintuan. Tsaka, okay ka lang ba? Mukhang may sakit ka, iha. Pumasok ka muna. Kumain ka na ba? Sunod-sunod na pag-aalalang anya ni Tina. Pinilit na tumanggi si Amiya, ngunit hindi siya pinayagan ng mga ito at pinapasok. Inasikaso at pinaghainan siya ng pagkain. Hindi na siya makatanggi pa dahil talagang mabait ang mga ito. Noong una, ayaw niya pa sanang kumain dahil nahihiya siya, ngunit mas lalo lang siyang natatakam. Mukhang gutom na gutom ka, iha. Hindi ka na siguro nakakakain ng maayos, sabi ni Tina. Tumango naman si Kanor. Oo nga, madalas nakikita ka namin ganyang nagtatrabaho, tapos aalis uli para mag-aral. Hindi ka ba napapagod? Pagtatanong ni Kanor. Wala po akong magagawa Ayaw ko naman pong hindi ituloy ang pagtulong kila inay. Kaya hanggang sa maaari, hindi ko po sana gugustuhing mamili sa dalawa. Sagot ni Amiya. Tumango naman ang dalawa. Namuo ang katahimikan sa pagitan nila at tila pinapanood siya ng mag-asawa na kumain. Nagsalita agad si Amiya para matigil ang nakakailang na katahimikan. Maraming salamat po rito Ngayon na lang po ulit ako nakakain ng lutong ulam. Dahil madalas, delata at cup noodles lang ako, sabi ni Amiya. Ganoon ba? Nako, lagi ka namin bibigyan. Hindi pa naman healthy na ganoon lagi kinakain mo. Swestation ni Mang Kanor. Tsaka, huwag ka nang magbayad ng renta. Hindi naman kaming malulugi kung may isang hindi magbabayad para makapagtapos ka at inay mo na lang ang isipin mo. Sabi naman ni Tina. Nanlaki ang mga mata ni Amiya.
at buntikan na ring maibuga ang kanyang hinihigop na sabaw ng sinigang. Ay, naku, hindi na po. Nakakahiya po. At saka, wala po kayong responsibilidad sa akin. Malakas sa pagtanggi ni Amiya, ngunit hinawakan ni Tina at Kanor ang kanyang kamay. Wala kaming anak, iha. Kaya hindi namin mararamdaman kung anong pakiramdam nang may maipagtapos sa bata. Kaya sana hayaan mo kami. Awang-awa na kami sa'yo. Lagi kang napapagod. Wala kang panahon maging masaya. Tapos ang laking sakripisyo. Gusto lang naming makatulong sa'yo at walang kapalit. Gusto ka naming tulungan at sana hayaan mo kami. Sabi ni Tina. At isa pa, masyado na kaming matanda. Wala rin kaming ibang pinagkakaabalahan. Kaya hindi namin ikatatalo kung tutulungan ka namin. Mas lalo pa at kailangan na kailangan mo. Sabi ni Kanor. Kahit na gusto ni Amiya ang inaalok sa kanya, tinanggihan niya ito. Hindi dahil sa choosy siya o hindi marunong tumanggap ng tulong, kundi gusto niyang hindi makadagdag sa gastusin na mag-asawa at maging sakit sa ulo nito. Ngunit kada araw na lumilipas, nakikita niya ang pagpupursige ng mga ito para tulungan siya. Isang gabi, habang abalang nag-aaral siya, nakadinig siya ng katok mula sa pintuan. Nahinto siya at agad na tumayo upang tignan ito mula sa maliit na butas sa meron sa kanyang pintuan. Nang tignan niya si Tina, ito ay may dala-dala. Agad na binuksan ni Amiya ang pintuan. Oh, iha, sana hindi kita naabala. Mukhang busy ka pa ata. Hindi ko kasi nakitang lumabas ka ng kwarto mo, kaya baka hindi ka pa kumakain. Nagluto si Kanor ng adobo. Heto, panimula ni Tina at saka inabot ang adobo. Gabi na po pala. Hindi ko namalayan. Naku, mukhang masarap po ito ha. Mabubusog po ako. Maraming salamat. Sabi ni Amiya. Ngumiti naman si Tina sa kanya. Ay siya, hindi na kita abalahin pa. Kumain ka ng marami ha? Una na ako. Pumamaalam ni Tina sa kanya. Napangiti si Amiya habang pinapanood ang matanda na maglakad papalayo. Nang isarado niya ang pinto, hindi na niya mapigilang matakam na hawak na ulam. Agad siyang naghanda ng kagamitan para makakain. Hindi man niya namamalayan, ngunit unti-unti na niyang tinatanggap ang alok na matanda. Hindi na siya pinagbabayad ng mga ito at madalas sagot na rin nila ang kakainin ng bata. Natutuwa naman si Kanor at Tina dahil hindi nagtagal ay lumalambing na sa kanila si Amiya. Totoong wala silang kapalit na gustong makuha, kundi ang makita at maramdaman nilang makapagtapos ng isang batang may pangarap at hindi nga sila nagkamali. Walang araw at gabing hindi pinagdugsong ni Amiya ang mga oras. Lahat pinagpursigihan, lahat ng makakaya ay nagawa niya, ngunit mas magaan ng tulungan siya na mag-asawa. Pero sabi nga nila, hindi lahat ng gusto ay nakukuha. Malapit na ang graduation ni Amiya at kahit na marami siyang naipadalang pera kahit papaano sa probinsya, hindi pa rin ito sasapat upang umakyat si Clara sa stage para medalyahan siya. Masakit man para kay Amiya na hindi niya makakasamang ina, ngunit alam niya ang pagkatapos ito ay bibigyan niya ng magandang buhay ito. Kaya kaunting sakripisyo na lang at makukuha na rin niya ang kanyang inay. Pansamantala, agad namang nagsuwestisyon ang mag-asawang Kanor at Tina na maaari sila ang magsuot ng medalya para kahit papaano hindi mag-isa si Amiya sa araw ng graduation niya. Hindi man pantay ng ligaya pero alam niya sa sarili niyang napamahal na rin siya sa mag-asawa. Pumayag rin ng kanyang ina dahil hindi rin naman ito makakapunta at talagang alam niyang malaki ang pagpapasalamat niya kina Tina at Kanor sa lahat ng naitulong na mga ito upang makapagtapos siya. Nang dumating na ang araw ng graduation ni Amiya, hindi niya mapigilan ang sarili na maging emosyonal. Bukod sa hindi niya nakasamang kanyang ina, parang kailan lang ay halos makuba at manghina na siya sa pagtatrabaho, maitaguyod lang ang sarili.
Heto na siya ngayon, lalakad na pataas ng stage na puno ng galak. Amia Jane Rosopa, summa cum laude! Pag-anunsyo na nagsasalita sa kanya. Naunang kumapit at nakipagkamayan si Amia sa mga gurong nandoon habang si Tina at Kanor ay nakasunod sa kanya. Yon ang pag-aakala niya. Dahil lang abutan na ng medalya, pinanood ni Amia na iabot ito kay Tina. Ngunit nagulat siya ng ibang kamay at boses ang tumanggap. Salamat, sir. Anya na pamilyar na boses. Pagharap ni Mia, nabigla siya na ang tumambad sa mga mata niya ang ina na nakaayos at nakangiti sa kanya. Agad na napatakip na mukha si Amia at sa pagkakataon na ito, hindi na niya napigilang mamula at maiyak. Proud na proud ako sa iyo, anak. Sabi ng kanyang ina na isinukpit ang medalya kay Amia kahit na nakatakip ang mukha nito. Niyakap siya ni Tina at Carla habang umiiyak nang makababa. Hindi siya natigil humagulhol at panayakap sa tatlo. Hindi siya makapaniwala na ang wakas ng pag-aaral niya ay magiging ganitong saya. Hindi lang siya basta nagtagumpay sa pag-aaral, nagtagumpay din siya sa mga taong nagmamahal sa kanya. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!